Yep. Palagay ko, you're trying to back out. I'm very sure of that. Well, Rosa Camila, maiwan ka muna rito. Mag-uusap lang kami ni Asturias. Pero, Dad? Importante ito. Asturias? Bakit nga pala napalawas kayo ng Maynila? Nung isang linggo kami dumating. Ang yaman-yaman mo na pala, Alicia. At saka, itong pamangking si Rosa Camila, ang laki-laki na. Asan pala ang apo mo? Natutulog. Ano nga palang dahilan? Ba't kayo napalawas? Natatandaan mo ba yung lupain ni Lolo Ingkong? Narimata kasi ng gobyerno. Matanda na yung tao. Wala na mapapagkunan ng hanap buhay. Ganun ba? Rosa Camila. Magkano ho ba yung kailangan? Hindi pera sadya namin dito. Gusto namin, pilitin mong asawa mo na ibalik ng gobyerno ang lupain ni Lolo Ingkong. Senador naman siya Wala namang ganun kakayahan si Leandro. Bakit wala? Kung bubulungan mo lang tungkol sa problema ng pamilya natin, may magagawa siya. Pero ano ho kasi... Anong pero? Pamilya naman tayo Excuse me po, Ma'am Alicia, may naghahanap po kayo sa bagong hardinero natin. Ano ko yun? Hoy! Oy! Ano ba yan? Oy! Security! Pulis yun Ano nangyayari doon? Ewan ko, hindi ba yun yung si Park? Yung hardinero natin bago, ano ba yan? Sino ba yan, Alicia? Hindi ko kilala yung batang yan. Ayaw nang pumunta rito ni Lucinda. Ever since Leandro exposed yung mga tax scandals nitong si Tomas. Paano naman kasi, Ma? Yung supplier ni Lucinda, kasama pala sa listahan ng korporasyon na pag-aaring tong asawa mo. Hindi mo man lang sinabi. Tuloy, si Lucinda, kasama ni Nestor sa Singapore, naghahanap ng bagong supplier. Amanda, lahat ng tulong mo kay Tomas, tulong mo na rin yan sa akin. Ma'am, ano ba? Ilang beses ba natin ito pag-uusapan? Sinabi ko naman sa'yo, kay Daddy ako kampi. Amanda, nakausap ko si Asturias. Balita ko, nagsiselos ka daw kay Rosa Camila because she has become a confidant of your dad. You know, Tomas needs a chief of staff. Masyado nang pumapapel itong si Iluminada dito kay Tomas. Hayaan mo na yung dalawang pamilya mag-away-away. Amanda, dito ka na sa bagong pamilya natin. Balita ko bumalik ng anak mo galing sa States. Oo. Bakit na kina-Iluminada sila nakatira? Doon kasi nakatira yung asawa niya Gusto mo sabihin ko kay Senator kunin sila? Makikinig sa akin si Senator. Gusto mo? Emil. Bakit ka nandito? Nagawa mo rito? Saan ka Kapatid ko nahuli ng mga pulis sa bahay niyo. Ano? Bakit daw? Ano nga ang nangyari? Nasabi siya sa nangyaring akyat bahay sa lugar namin noong isang linggo. Pero wala siyang kasalanan. Maniwala ka. Meron naman kaming building sa Hong Kong, Hindi kung gusto natin mag-try ng overseas na venture, di doon muna sa Hong Kong. Ayaw mo nun? Dalawa agad na bansa. Di itatanong ko kay Ate Amanda kung meron di kaming property sa Singapore. Nakikipag-kompetisyon ka ba kay Guada?
una si Carlito. Ngayon naman si Guada. Rosa Camila, let's not get into this. This is too immature. Matagal ba ito? Marami pa kasing pinapagawa sa akin si Senator Montemayor. Pakita mo nga sa kanya yan. Para malaman niya na habang kalong-kalong niya yung kanyang paboritong apo, napapariwara naman yung kanyang unang apo. At sabihin mo kay Leandro, kapag wala siyang ginawa para mailigtas si Paloma, itutuloy ko ng demanda ko sa kanya. What's this? Dito nakasali si Paloma? Palibasa, puro politika naman niya si Daddy eh. Napapabayaan niya ng pamilya niya. Alright, makakarating. Teka, sandali. Hindi pa ako tapos. Meron pala akong papasabi kay Rosa Camila. Alam mo, Ernestina, ang amo ko si Senator Leandro Montemayor. Hindi ko saklaw ang buhay ng pamilya niya. Excuse me. Nabalitaan ko na ang sabi ni Madam President ay ako daw ang fourth choice bilang kandidato para presidente. Kung ako tatanungin nyo, Madam Governor, dapat kayo ang una sa lahat. Ang ibig bang sabihin niyan, Tomas, ay you would be the first among equals, ika nga? Kumusta nga palang mga kasong kinasasangkutan mo? Walang kaso, Madam Governor. Naglabas si Leandro sa publiko, puro bula. Walang laman. Alam mo, Tomas, hindi ako maaaring manilbihan sa taong wala akong tiwala. Madam Governor, ano bang gusto niyong gawin ko para magtiwala kayo sa akin? Sagutin mo lahat ang ibinabato sa iyo ni Leandro Montemayor. Pagkatapos, at saka tayo mag-usap. Maraming salamat, Kuya. Wala naman talaga akong kasalanan doon. Sa kanang paliwanag, sakay. Ano, ayos na? Maraming salamat po, Senator. Sa susunod, Emil, ikaw na maglinis ng kalat mo. Hindi na po mauulit, Senator. At huwag na huwag mong dadalhin ang kalat mo sa bahay ko. Kapag nalaman ito ni Alicia na tinutulungan kita sa katarantaduhan mo, baka pati ako malintikan. Opo, Senator. Pasalamat ka't dinadaanan natin itong presinto pa uwi. Salamat po. Tara. Yes, Senator. Bakit sa akin niyo binigay ito? May kopya si Leandro niyan. Pero kung hindi siya gagalaw, di pagkakataon mo na ito para magamit mo ito sa kanya. Mapapahamak ang apo mo pag linabas ko ito. Banggitin mo lang. Huwag mo siyang isabit. Biktima lang si Paloma. Mas makakatulong si Leandro. Senador siya. Si Tomas ang presidente ko. Ayaw ba nun? May tiwala sa akin ng asawa ng senador? Tomas, may tiwala ako sa iyo. Pero wala akong tiwala sa asawa ng senador. Ito mga schedule ni Daddy this week. Mukhang wala pa yata siyang nakaschedule na meeting sa mga susunod na linggo. Wala pang nakaschedule si Daddy na anything about this sa kulto na kinalolokohan ni Paloma. Hindi pa ba niya natatanggap yung mga pictures na kinuna ni Dindo? Hindi ko po alam eh. Ito mga meeting na to, dapat iti-text mo agad sa akin kung sino mga kausap niya.
Kasi walang saysay sa akin itong mga nakasulat ditong meeting kung hindi ko alam kung sino yung mga mini-meeting niya at hindi ko mahihilot ng maga. Wala naman sa akin sinasabi ito eh. Eh, pues, magtanong ka kay Rosa Camila. Sasagutin ka nun. Tanga yun eh. Susubukan ko po. Sige na. Okay, nahanap ka na. Sige po. Teka, may mga ganyan pictures na si Daddy ah. Ba't wala pa siyang ginagawa? Medyo busy si Daddy lately. Kaka-meeting niya dun sa mga supporters. Kasi next week, ina-announce na ng partido yung candidacy niya for presidency. Alam mo, Rosa Camila, mas importante yung personal. Diyan nabubutasan ng isang opisyal. Sasabihin ng mga tao, kapag hindi niya naaasikaso ang sarili niyang pamilya, paano pa niya maaasikaso ang kondisyon ng mga sarili niyang mga constituents? Dapat siguro magkaroon ng maliit na press interview si Daddy tungkol sa kalagayan ni Paloma. Kaya ano, ito paalala ko. Rosa Camila, are you up to the task? Huwag mo naman sana akong husgahan agad. Rosa Camila, pasensya ka na. I'm just really pressured. I'm sorry. Pero siguro tama ka rin. Kasi minsan iniisip ko baka nga may pagkukulang ako. Tulad na lang ng ibang supporters ni Daddy na nag-back out. Tsaka marami siyang mga bagay na tinatago sa akin. Alam mo, hindi mo naman kailangan malaman lahat. Bakit ate sa'yo may tinatago rin ba si Daddy? Teka nga muna, si Tita Iluminada ba may mga pictures na yan? Baka mabigay niya kay Tomas Locsin, maunahan niya si Daddy. Elaine, have you checked all the details regarding my speech? Senator, we've double-checked it. Matagalan na kami sa research. Yes, sir. And I've scheduled na rin po interviews ng press people sa inyo after your speech, Senator. Pasabihan ka agad si Rosa Camila na magpadala ng investigating team doon sa kulto ni Paloma. Senator, Rosa Camila already asked the help of Amanda on that matter. Senator, may konting problema tayo. Did you say your speech was about the proliferating cult? Yes, it's of national concern. Nasa TV at radyo na ngayon si Mr. Locsin. At ito rin ang kanyang pinaiimbestigahan. In 2 hours pa kayo makakapag-speech. By the time, natapos na ni Mr. Locsin ang kanyang expose. That shithead. Pati ba naman ito pinapasukan ni Locsin? That's not all. Nagpapatawag pa rin siya ng investigation. So parang nanggaya ka lang. Una siyang narinig. Hijo de patatas. Let's go. May biglaang emergency eh. Hindi agad ako nakapunta. Well, you don't have to explain. Nagustuhan naman ni Lola yung niluto mo eh. Tsaka naiintindihan ko naman kung bakit hindi ka pinayagan ni Rosa Camila na pumunta dun sa party. Hindi ko naman kailangan magpaalam kay Rosa Camila. Anyway, ano nga pala? Anong balita dun sa Singapore na inaalok ko sa'yo? Napag-isipan mo na ba? Pinag-iisipan namin ni Rosa Camila. Oo nga pala. Business partners nga pala kayo, ano? Sa lahat ng bagay. Oh well, I was just wondering, hindi ka ba pwedeng mag-solo doon? Hindi ko gawaan yan eh. Dito na yung partner mo. Guada, yung tungkol pala sa ino-offer mo na Singapore, napag-isipan ko na sa Hong Kong muna kami mag-expand. Napag-isipan mo? Sandali lang ah. Rosa Camila, kalahati ng business na to akin. Ayoko sana naririnig yung salitang ako o akin. Bakit ba kasi kailangan pang ipagpilitan yung Singapore? Hindi ko naman pinagpipilitan ng Singapore eh. Sinasara mo lang agad ang isip mo. Eh bakit ba? Dahil kapatid ni Guada si Carlito, ganun ba? O di sige, kung gusto mong magtayo ng restaurant sa Singapore, di gawin mo. Mag-solo ka.
Kung gusto mo, maghanap ka ng ibang kapartner. Gusto mo si Guada. Maraming pera yan. Rosa Camila, kahit kailan di perang hinahabol ko sa'yo. Si Daddy? Parating na. Para saan ang bisita mo? Bisita? Excuse me, bahay ng daddy ko to. Baka ikaw ang bisita. Hindi na sa pamilya mo ang bahay na to, kaya dahan-dahan ang salita. Ano ba talaga ang sadya mo? Well, gusto kong kausapin si Daddy tungkol kay Paloma. May ginagawa na ba siya tungkol sa kaso niya? Baka nakakalimutan niya, hindi lang naman si Charlie ang apo niya. Alam ko nagbigay siya ng speech kanina sa convention. Well, hindi natuloy yun. Wala ka bang alam tungkol sa trabaho ni Daddy? Wala akong alam tungkol sa mga hindi natutuloy na speeches kung yun ang tanong mo. Well, never mind. Hindi mo naman kailangan intindihin yung mga bagay na yun dahil kung sakaling manalo si Daddy bilang presidente, kami na lang ni Mami mag-iintindi nun sa Malacanang. O sige, paano? Magtawagan na lang tayo. O sige, okay. Sino yan? Mga kasamahan dati ni Daddy, Mami. Nagpadala sila ng sulat kay Daddy at sinabi nilang hindi na sila makakasuporta sa kanya sa darating na kampanya. At mahirap ang buhay ngayon eh. Ay, salat na sa pera si Leandro. Hindi pa, meron pa siya pinagkukunan. Yun nga inaalam ko ngayon eh. Personal funds? Si Alicia may pera. Kay Daddy, lahat nakatali. Nanakaw siguro ng Alicia ngayong patago kay Leandro. Aba, teka. Akin pala dapat yun, ah. Kailangan makausap ko ng babaeng yan. Do that, Mami. Dapat kapag dumating ang eleksyon, bawat kusing na magastos ni Daddy, pinaghirapan niyang kunin. Ito masaya. Kapag nanalo si Daddy, panalo ko pa rin. This is First Lady. Pinag-iinitan na tayo. Wala naman sila makukuha sa atin eh. Hindi magsasalita ng ganito si Leandro at Lucin kung wala silang puweba. Kanino sila kukuha? Kanino pa? Ano gagawin natin ngayon? Kailangan na natin magtabas ng mga masasamang damo. Sino sa kanila? Pareho. Isabay natin ang dalhin sa langit ang dalawang yan. Kung mawawala